Ang elastisidad ng supply. Malaki ang epekto ng pagbabago sa presyo sa kahandaan at kakayahan ng mga producer na magbenta ng kanilang mga produkto. Ang wastong kaalaman at pagtugon ng mga producer sa bawat pagbabago ng presyo ay makakatulong sa kanila upang makuha ang kanilang inaasam na kita. Dito makakatulong ang kaalaman tungkol sa elastisidad ng supply. Ang elastisidad ng supply ay ang paraan na ginagamit upang masukat ang magiging pagtugon ng mga producer sa tuwing may pagbabago sa presyo. Mayroong iba't ibang uri ng elastisidad ang supply. Elastic ang supply kapag mas mataas ang porsyento ng pagbabago sa dami ng supply kaysa sa porsyento ng pagbabago sa presyo. Madaling nakatutugon ang mga producer sa pagbabago ng presyo sapagkat ang mga produktong nasa ilalim ng elastic na supply ay mga produktong madali o mabilis malikha. Inelastic naman ang supply kapag mas mababa ang porsyento ng pagbabago sa supply kaysa sa porsyento ng pagbabago sa presyo. Ito ay dahil sa hindi agad makasabay ang mga producer sa mga pagbabago sa presyo sapagkat ang mga produktong nasa ilalim ng inelastic na supply ay mga produktong nangangailangan na mahabang panahon upang malikha o magawa. Unitary ang supply kapag ang porsyento ng pagbabago sa supply ay parehas o katumbas ng porsyento ng pagbabago sa presyo. Perfectly elastic ang supply kapag ang dami ng supply ay nagbabago ng walang hanggan sa napakaliit na pagbabago sa presyo. At perfectly inelastic ang supply kapag ang dami ng supply ay hindi tumutugon sa anumang pagbabago sa presyo. Paano nga ba masusukat ang price elasticity ng supply? Ang formula para sa pagsukat ng price elasticity of supply ay porsyento ng pagbabago sa QS divided by porsyento ng pagbabago sa presyo. Gamit ang midpoint formula ay makukuha ang value ng porsyento ng pagbabago sa QS sa pamamagitan ng formula na QS2 minus QS1 divided by QS1 plus QS2 over 2 times 100, kung saan ang QS1 ay kumakatawan sa dating dami ng supply at QS2 bilang bagong dami ng supply. At ang value ng porsyento ng pagbabago sa presyo sa pamamagitan ng formula na P2 minus P1 divided by P1 plus P2 over 2 times 100, kung saan ang P1 ay kumakatawan sa dating presyo at P2 bilang bagong presyo. Subukan natin ang formula gamit ang isang halimbawa. Si Jenny ay karaniwang nagtitinda ng 20 kilos ng ubas kada araw sa palengke sa halagang 200 pesos per kilo. Ngunit dahil sa nalalapit na ang Kapaskuhan, ay tumaas ang presyo ng ubas sa 250 per kilo. At dahil dito ay nahikayat si Jenny na magbenta ng 60 kilo na ubas kada araw. Base sa halimbawa, ang value ng dating dami o QS1 ay 20 at ang bagong dami o QS2 ay 60. At ang value ng dating presyo o P1 ay 200 at ang bagong presyo o P2 ay 250. Upang makuha ang value ng price elasticity ng supply ay una muna nating kunin ang value ng porsyento ng pagbabago sa QS na may formula na QS2 minus QS1 over QS1 plus QS2 over 2 times 100. Ipalit ang mga value ng QS1 at QS2 sa formula. 60 minus 20 ay 40. 20 plus 60 over 2 ay 40. 40 divided by 40 times 100 ay 100. Ngayon na nakuha na natin ang value ng porsyento ng pagbabago sa QS, ay sunod naman nating kunin ang value ng porsyento ng pagbabago sa presyo gamit ang formula na P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. Ipalit ang mga value ng P1 at P2 sa formula. 250 minus 200 ay 50. 200 plus 250 divided by 2 ay 225. 50 divided by 225 times 100 ay 22.22. Ngayon na nakuha na natin parehas ang value ng porsyento ng pagbabago sa QS at presyo,
ay maaari na nating makuha ang value ng price elasticity ng supply. 100 divided by 22.22 ay 4.50. Dahil mas mataas ang porsyento ng pagbabago sa QS kumpara sa porsyento ng pagbabago sa presyo, ito ay ituturing nating elastic na supply. Kayo naman ang sumubok. Gamit ang mga datos mula sa supply schedule ay tukuyin ang price elasticity ng puntong A at D at puntong B at E. Ang elastisidad ng supply.